Pray po tayo saglit. Panginoon, pagpalain mo itong topic namin na sisimulan ngayong buwan. Hayaan mo na matuto kami at hindi lang matuto, mabago. Because information without transformation is nothing, useless. Hayaan mo that as we inform, we will be transformed. At bawat aspeto ng aming buhay, sa finances, sa relationship, sa paglilingkod namin sa iyo, sa lahat-lahat, Panginoon, mabago for good. At hayaan mo na itong message na to ay makatulong talaga ng malaki sa buhay namin, sa pamilya namin, sa negosyo ng bawat isa. Thank you, Lord. Basbasan mo ito at yung anointing mo dumaloy sa amin as we listen. Faith will be built up and change will happen to us. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Ecclesiastes 3:1 and 2. Basa po tayo, sabay-sabay. 1, 2, 3. Okay, itong Ecclesiastes ay famous sa iba't ibang panahon. A time to love, a time to hate, a time for war, a time for peace. Ang dami niyan. Yan yung nangyayari sa mundo. Nakasulat diyan. Ang author po ng Ecclesiastes, walang iba kundi yung pinakamatalinong tao na nabuhay sa daigdig na ang pangalan ay Solomon. Siya po yung pinakamatalino, pinakamayaman, pinakagwapo, pinakamaraming asawa, 700 plus 300 na kabit. May hahanapin ka pa? Wala na, di ba? It's all yours. At the end of his life, Ecclesiastes 12, sabi niya, all is vanity. Lahat ay walang kwenta. Walang kwenta, walang kwenta. Mas mayaman pa siya sa mga diskaya o dismaya. Mas mayaman pa siya doon dahil yung ginto nakakalat sa kanyang kaharian, yung mga silver. Pero at the end, walang kwenta. Dahil ang sabi niya, ito ang pinakamahalaga. Kilalanin niyo ang Diyos habang bata pa kayo. Dahil darating ang panahon, kahit yung pera na yan, hindi mo yan ma-enjoy. Meron po akong mga kilalang super yaman dito sa Pilipinas na ang yayaman nila, billionaires sila, pero hindi nila makain yung gusto nilang kainin. Alam ko yun kasi nagba-Bible study ako doon sa teritoryo niya. Yung mga vitamins at mga gamot niya, parang yun ang kanyang tanghalian, ang dami. Dadating yung panahon na kahit mayaman ka, hindi mo makakain ang gusto mo. Alam mo ba yun? Bawal ang manok. Bawal ang hipon. Bawal ang sugpo. Bawal ang mamantika. So ano kakainin mo? Oatmeal. Lugaw. Ang dami mong pera, no? Kamote, di ba? Ang dami mong pera. Hindi ka makapunta sa magagarang lugar. Dahil may sakit ka na, hindi mo kayang lumakad. So, money is just a money. Kaya yung mga nasisilaw sa pera, kala nila yun ang buhay nila. So let's go back to this. Si Solomon, naranasan niya yan. At nakita niya kung ano yung mga nangyayari dito sa daigdig. Naobserbahan niya, sumulat siya ng maraming mga proverbs. Yung proverbs siya rin nagsulat niyan. At yung kanyang observation, palaisip to eh. Siguro ADHD din to eh. So nakita niya, ito yung nangyayari sa mundo. So ito yung sinabi niya. Sa lahat ng bagay, lahat ng pagkakataon, sabi dito, everything there is a season. Sa Japan, napuntahan na namin yung 4 na season. Winter, spring, kanta yun, di ba? Winter, spring, summer, and fall, autumn. Ang ganda nung mga scenery iba't iba. Pag winter, siyempre puti. Ay, by the way, may sinabi yung tourist guide namin nung nakaraan, may color ang Japan. White is winter. Brown is, pink is spring. Summer is, green? Green. And then, fall is brown. So ito yon. Ganon din ang buhay natin. May mga seasons tayo. So sabi rito, there is season and time for every matter under heaven. Sa bawat pangyayari dito sa daigdig, may kanya-kanyang panahon, may tamang oras, at lahat ito ay dapat mangyari sa tamang oras niya at panahon niya. A time to be born and a time to die.
So between born and die, na sinasabi niya dito, between born and die, birth and death, creation and cremation, between these two, merong mahabang-mahabang linya na tinatawag na journey called life. Buhay. From birth to death, may buhay kang dapat ipamuhay sa mundong ito. Dahil kung wala kang buhay, patay ka na, wala kang kabuhay-buhay. At yung buhay mo na yan, meron niyang stages o season. Okay? Pinanganak ka, may seasons. May stages ang buhay. Hanggang mamatay ka. Lahat tayo ay pinanganak, lahat tayo ay mamamatay. May Wolverine ba dito? May mga immortal dito? May mga old guard ba dito? Wala. Baka meron ha. Captain America, nandito ka ba? Wala. Iron Man kasi, patay na no? So, journey called life, and every stages may season. At yung season na yon, yung panahon na yon, once na lumagpas sa'yo, ang hirap nang ibalik. Nabanggit ni Hector kanina, yung pag-aaral. Kailan ba dapat nag-aaral ang isang estudyante? Anong taon tayo pumapasok sa eskwelahan? Ilang taon? Pag ginawa nating negosyo ang pag-aaral, 2 pa lang nag-aaral na di ba? Pero usually, 5. Dati 7 eh. Dati nag-aaral kami 7. Ngayon, kailangan nating dagdagan kasi nabobobo daw yung mga Pilipino eh. Sabi ko, siguro kakukurap ng mga leader kaya nabobobo sila eh. No? So 5 na, 5. So 5 hanggang anong edad? 22, 24, dapat graduate ka na ng college unless mag-aaral ka pa ng masteral o PhD. So dapat 22 graduate ka na. Yun ang problema. Yun ang problema ni Hector kanina, di ba? Ilan taon ka na, Hector? 25? So lagpas ka na. Dapat 22 graduate ka eh. Yun po ang problema. May panahon na dapat nag-aaral ka. Kaya sinasabi ko sa mga youth, oras ng aral, mag-aral, wag maglandi. Naku, may karugtong yung Biyernes. Sorry na. Sorry po. Oras ng aral, aral. Huwag maglandi habang nag-aaral. Oras ng trabaho, trabaho. So may oras yan, no? Pag napalagpas mo yung panahon na dapat nag-aaral ka, kaso naglandi ka, o na 2 na anak nyo, 17 ka pa lang, and then mag-iisip ka mag-aral, 70 ka na. Di ba may mga nakagraduate ng eskwelahan, di ba, ng college, 60? Di ba tuwang-tuwa sila, 60 nakagraduate. O ano ngayon, after 60? Ano gagawin mo? Magiging CEO ka pa ng kumpanya? Magtuturo ka pa sa eskwelahan? Magiging principal ka pa? Wala lang, may diploma lang at least. Pagpasok mo ng bahay, wow, may diploma. Pero ano na pala mo kung nag-aral ka sa mali ng panahon? Yes, nakagraduate ka, pero anong pakinabang? Wala. Accomplishment? Yes. Pero ano pa? Hanggang doon na lang. So, itong stages of life na to, kailangan sumabay ka. Sa oras na to, ito yung dapat mong gawin. Huwag mong ipagpiliting magjowa. 7 ka pa lang. Wag. Ngayon, 40 ka na, pwede na. So, wag mo ipilit yung mali sa tama. Kung ano yung panahon, sumabay ka doon. Di ba, may kanta yung sumabay ka sa indak ng panahon. So, ito pa yung seasons of our lives. I divided it into 6 seasons. Kaya sabi ko, wala ito sa iba. Dahil pag ni-research nyo to sa YouTube at sa AI, sa Google, wala po kayo makikita. Kasi sarili ko lang tong invention. Sarili ko lang tong observation. Kagaya ng ginawa ni Solomon, nag-observe siya sa mga pangyayari. So ito yung observation ko. And based on the Bible, yung first season ng ating buhay ay 1 to 11 years old. So ito yung childhood stage. Bata ka dito. Okay? Ito yung wala kang problema. 'Di ba? Sabi nung apo, buti pa ang bata masaya. Pag may problema, ang takbo kay ama. Wala silang problema on their own.
Kaya lang wala din silang alam, batang-bata ka pa at marami ka pang dapat malaman sa mundo. So ito sila. And then, 12 to 21, youth. Sa UN, sa United Nations, ang youth sa kanila ay 15 years old to 24. Pero dito sa akin, ilagay muna natin sa 12 to 21. Number 3, young adult. 22 hanggang 30, ito yung third season mo, young adult ka na. Sino dito yung young adult na? 16 na kayo eh. Hindi lang nga. Okay, kukunti yung kamay ah. Okay, 4 seasons. 4 seasons, parang juice lang, no? Adult, 31 to 50. Taas sa kamay, marami na yan. Ayan, dami na nila, oh. Number 5, season 5, 51 to 60. Taas na kamay. Sige na, wag mahiya. Kasama na ako doon. Ayan, 51 to 60. And last season, seniors up 61 pataas. Taas ang kamay. May meeting na tayo next month, ha? 60 pataas, may meeting na po tayo. Magkakaroon tayo ng fellowship, lahat ng seniors. So ito yung seasons of our lives. Huwag natin ito pagpalit-palitin. Kunyari, ang season 1, ano ang ginagawa nito? Nagtatrabaho o naglalaro? Supposed to be 1 to 11, naglalaro yan. Hindi yan nagtatrabaho. Ngayon, pumunta ka dyan sa kanto ng Masinag. Yung mga namamalimos at nagtatrabaho doon sa Cherin, nangihingi ng pera, nagbebenta ng basahan, ng tuwalya, at kung ano-ano, nagtatrabaho. Di ba, lagi nating tinatanong, asan tatay mo? Lagi akong ganun magtanong, asan tatay mo? Yung isa, tinanong ko, ba't ka nandito? Nangihingi. Sabi niya, yung kapatid ko po kasi may lagnat, kailangan ko ng pambili ng gamot. Binigyan ko ng gamot. Sabi ko, asan ang tatay mo? Nahuli po ng pulis. Bakit? Anong kaso? Nakahubad po eh. Ano nakahubad? Nakahubad lang, wala. Nahuli ng pulis. Eh nanay mo, pumunta din po, hinula din. Sabi ko, pambihira. Kung totoo ito sinasabi nito, hindi alam niya sinasabi niya. Kasi mga 7 years old lang yung bata, 7, 9. So, hindi sila dapat nasa karsada ng 1 to 11. Hindi dapat sila nagtatrabaho. Naglalaro dapat sila. Amen? Ngayon, 12 to 21. Anong season to? Pag-aaral o pagjojowa? Huwag niyo sasabihin sabay, mag-aaway tayo. Sabay. Dapat ito nag-aaral. Okay? 22 to 30. Nag-aaral, nagjojowa o nagtatrabaho na dapat? Dapat nagtatrabaho na to, di ba? 31 to 50. Di ba dapat may pamilya na o kaya wala ka na sa poder ng magulang mo. Pag pinagbali-baliktad mo to, nagjowa ka ng 12 to 21. Okay? Anong mangyayari sa'yo pag 4 ka na, season 4? Sige, imagine nyo lang. Ang aga mo naglandi, 12 to 21. So ilan na anak mo pag 30 ka? Ha? 10. Pag lagpas mo ng 30, lolo ka na. Lola ka na. Imagine mo, 31 ka pa lang, lolo, ha? Paano ka naging lola? Sige, imagine mo, nag-asawa ka ng 15, nag-aanak ka ng 15. O 15, tapos after 15. Di ba, nagkaanak na yung anak mo, 15 ka eh. Sinong gagayahin yan? Di ikaw. So, nanganak ng 15, ikaw. And then, nag-15 yung anak mo, nanganak na rin. Ay, 31, lolo ka na, lola ka na. Diba, ang ganda, no? Lola, ilang edad mo? 31. Lola. Lolo. Sorry na kung meron dito. Sorry po, hindi ko kayo kilala. Pero yun ang kahihinatnan mo. Pag ginulo mo yung seasons of life, ang gulo talaga ng buhay mo. Kunyari, 22 to 30. Ang sabi doon sa Facebook, habang bata ka, you travel, you travel, you travel. May mga nakakasabay po kami sa pagbabiyahe namin. Ang babata,
Karamihan mga babae, siguro walang jowa yung mga yan. Solo flight sila. Sabi ko, ang titindi nyo lalakas ng loob nyo magbabiyahe mag-isa. So, ang babata nila. Pero merong iba, ito nga, 22 to 30, biyahe ng biyahe kasi nakalagay yun sa Facebook, huwag kang mag-birthday, magbiyahe ka. Sa biyahe ng biyahe, lahat ng 13-month biyahe, 14-month biyahe, 15-month biyahe. Okay. So, ang sarap ng buhay nila, ang dami nilang napuntahan, ang dami nilang memories. Pagdating nila ng 50 hanggang 60. Ha? Ang aga mo nagbiyahe, wala kang naipon, wala kang pera, wala kang bahay, wala kang lupa, wala kang insurance, wala kang retirement. Pagdating mo ng 51, 60 pataas, saan ka dadamputin? Nung una, travel ka ng travel. Ngayon, hindi ka makatravel. Naka-wheelchair ka na lang eh. Tapos, doon ka sa isang sulok kasi wala kang pera, walang nagtsatsaga sa iyong mag-asikaso kasi wala kang pera. Kung may pera ka sana, mag-aagawan yung mga apo mo, mag-aagawan yung mga anak mo, na alagaan ka, may pera ka. Eh, wala kang pera. Hello? May nabasa ako sa Facebook ng isang araw. Ibinaba siya nung anak niya, namatay na yung mister niya, yung nanay na lang naiwan, ibinaba siya nung anak niya doon sa isang tindahan. Sabi niya, Nay, hindi na namin kayo kayang alagaan. Dito na lang kayo, sorry po. Marami dyan, sa Masinag. Yung isa doon na matanda, kinausap namin, bakit po kayo nandito? Kasi yung anak ko, tsaka yung asawa niya, away ng away. Taga-Kogyo yun, matanda na. Away ng away. Ako pinag-aawayan. Bakit daw ako nandun sa kanila? So naglaya siya. Magsi-70 na yan. Iba pa yung pinapakain natin dun sa 7-Eleven na lagi nakataas yung paa sa upuan para makatulog. Nakataas, nakaganon matulog, letter B. Iba pa yun. Kasi may mga pinapakain tayo sa karsada. Imagine mo. So nag-enjoy ka ng 22 to 30, ang lakas mo, dami mong pera, biyahe ka ng biyahe, wala ka inipon, kawawa ka pagdating mo ng 51, 60 pataas. Ilagay sa tamang panahon ang mga bagay-bagay. Dahil pag hindi mo alam ito, pagdating ng araw, kawawa ka. Sabihin mo sa katabi mo, pagdating ng araw, hindi mo ginawa yung seasons na to, kawawa ka. Sabihin mo, God is the God of timing. Sabi yung verse na binasa ni Hector kanina sa Isaiah, ano sabi doon? When it is time, I will make it happen. Pag pinanood yung The Chosen, laging binabanggit doon ni Jesus, my time has not yet come. Lahat ng bagay may panahon. Si Jesus may panahon. Hindi mo pwedeng ipilit yung panahon mo. Yung panahon ng pag-aaral, tas gusto mong magjowa, pagsabayin, sabihin ko sa inyo, out of 10, ang nagtagumpay lang dyan, wala. Wala. Hindi ka makakagraduate, di ka makakatapos sa eskwela. Dahil pag nagjowa ka, nagdikit yung inyong mga siko, kumukuryente yan, nag-aapoy ang inyong buong katawan. Ang dalawang tao, lalaki at babae, napunta sa dilim, lalo sa sinihan. Alam niyo, marami nanood ng sine, nung pumasok magkaibigan, paglabas, magjowa na. Alam niyo yon? Tapos pareho silang lalaki, ha? Yun, nakakalungkot dun. Eh, lalo na kung babae at lalaki. No? Kaya, alamin nyo yung tamang panahon. So dito, sabi rito sa Ecclesiastes 3:11, laktaw lang tayo ng konti. He, God, He has made everything beautiful in its time. May kanta to di ba? Anong kantang yun? Lumang-luma na yun. In His time, He make all things beautiful. In His time, sa oras niya, maganda ang lahat. Pag nasa tama ang timing, maganda ang nangyayari. Kaya nga yung mga agang naglandi ng anak nito at walang trabaho, sa dulo naghihiwalay lang din. Makulit Hindi makapag-antay. Ang mga nagmamadali, nagkakamali. Sabi sa Tagalog,
Maganda ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Kung nakagraduate ka ng kolehiyo ng 22, 23, ang bilis, promote agad. Kung nag-asawa ka ng between 30 hanggang 30 na yan, maganda yon, hindi ka magiging lolo at lola ng 31. Di ba? Kung nag-ipon ka during the time na malakas ka, nung tumanda ka, may pera ka, pag-aagawan ka ng mga apo mo at anak mo. Ay, akin na si nanay. Hindi, ako na mag-aalaga dyan. Lalo na, alam nila, milyon-milyon yung pera mo, no? May Cadillac ka, ma-Rolls Royce ka pa, di ba? Ano naman? May payong pa, di ba? May kopita pa. So, pag-aagawan ka talaga, pati BIR, tsaka custom. Sabi mo sa katabi mo, maganda ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Pag nag-aral ka sa tamang panahon, nagtrabaho ka sa tamang panahon, nagjowa ka sa tamang panahon, nagpamilya ka sa tamang panahon, namasyal-masyal ka sa tamang panahon, nag-retired ka sa tamang panahon, kasi iba 30 pa lang retired na eh. Actually, hindi retired yun, retired yun. Pag mali ang panahon, sabi mo sa katabi mo, pangit. Tingnan mo siya. Pag mali ang panahon, pangit. Pag tama ang panahon, ang ganda. Yung mga kinakasal ko na tamang panahon, ang ganda. Ganda ng kasalan nila, kahit simple lang, ang ganda. Kasi tama na eh. Tama yung panahon. Pero yung mga pilit, naku, ang asim. Ang asim. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang maasim. Huwag kang pilit. Dahil dyan, kailangan nating pagplanuhan ang bawat season ng ating buhay. Hindi pwedeng kesera-sera, what will be, tsamba con tiyempo. Dahil alam mo na may seasons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Season 1, ang magpaplano dyan mga magulang, of course. Pero kung kayo ay nasa season 3 na, kayo na yan. Okay? Kailangan nating pagplanuhan intentionally ang bawat stages ng ating buhay, kung ano yung kailangan nating ma-accomplish sa seasons of our lives na to. Don't rely on chances. Kailangan planado. Okay? Pinag-iisipan mo, tansyado mo, kailangan ko mag-aral ngayon dahil kailangan ko makagraduate. Dahil pagkatapos ko makagraduate, kailangan ko magtrabaho, kailangan ko mag-ipon, kailangan kong mag-asawa, kailangan kong magkaroon ng anak, kailangan kong mag-enjoy at mamasyal-masyal, kailangan kong magkaroon ng sariling bahay at lupa. Kailangan planado yan. No? Dahil pag wala kang plano, ang sabi ng Proverbs 21:5, the plans of the diligent leads surely to prosperity. Yung mga taong marunong magplano, umaasenso. Yung mayaman. Pero yung bahala na si Batman, nagiging paningki. Kasi bata pa lang sila, pag inutusan mo yan, ba't ako? Imagine mo, paniki daw sila. Kaya yung mga kabataan, hindi kayo si Batwoman at Batman, ha? Huwag niyo sasagutin yung mga magulang niyo, ba't ako? Tao ka, okay? Sabi ni John Maxwell, parang hindi nila nakuha yung pinagsasabi ko, no? Sige na nga, walang signal sa loob. Wala. People never plan to fail, but they fail because they failed to plan. Ang mga tao hindi sumasablay ang tao dahil wala siyang plano. Okay? Hindi ka nagplano kaya walang nangyari sa buhay mo. So people never plan to fail. Hindi ka nagplanong mabigo, pero nabigo ka kasi wala kang plano. Tanungin mo yung katabi mo, ano plano mo sa buhay? May plano ka ba? Yung iba, pag tinanong mo, anong plano mo? Bahala na si Lord. Pambihira naman yan. Ang Diyos ang nagpapatupad ng plano, pero ang nagpaplano, ikaw. Yan ang sabi ng Proverbs, ha? Ang buhay na pinagpaplanuhan may patutunguhan. Pag walang plano, walang mararating. Okay? Hindi ito biyahe, hindi ito yung mga travel ng mga tropa-tropa na pag nagplano, hindi natutupad. Huwag na tayo magplano para biglaan. Hindi ganun ang buhay. Hindi nyo pwedeng i-apply yan sa buhay na to.
So itong seasons of our lives, 1 to 6, kailangan mong paghandaan, pagplanuhan, alin. Ito ang pagpaplanuhan mo. Anong relationship na meron ka sa season 1? Pwede ka na bang magjowa 1 to 11? Of course not. Pwede ka na bang magbiyahe-biyahe? Hindi, wala kang pera eh. So ang pagpaplanuhan mo, yung relationship mo na dapat buuin, dapat napasukan, yung oras mo, saan mo gagamitin, energy mo, saan mo gagamitin, pera mo, meron ka ba o wala, at yung paglilingkod mo sa Diyos, ano yung pwede mong gawin in every season of our lives. Season 1, for example. Ang relationship na dapat mong gawin sa season 1, 1 to 11, okay, magulang makinig kayo kasi kayo ang magdidikta dito. Number 1, kailangan nilang makilala si Lord habang bata pa. Sabi ng Bible, train up the child in the way that they should go, so when they grow up, they will not depart from it. Sabi sa Proverbs. So ang unang relationship na ituturo sa mga bata, kaya tayo may kids church, is si Lord, si God, ang priority sa buhay na to. Siya ang lumikha sa atin. Yun din ang sabi ni Solomon, habang bata ka pa, kilalanin mo ang Diyos. And then, pinakamahalaga sa 1 to 11, parents and sibling, pamilya. Ito, ohana, ito yung pamilya mo, mahalin mo. Kapatid mo, mahalin mo. Dahil sa dulo kayo pa rin, from beginning to end kayo. So, pamilya, and then, pag nag-aral na yan, kailangan niyang makipag-relate sa mga playmates, sa mga schoolmates. Kasi pag hindi niya natutunan yan, lalaki yan na introvert at lalaki yan na kakaiba. Okay? May sariling mundo. Use of time and energy. Ganitong edad dapat pinaglalaro at pinag-aaral. Base sa ating kultura ito. Mamaya may share akong kulturang iba sa inyo. So base dito, kailangan yung oras at lakas nila ay ginagamit sa pag-aaral, hindi pagtatrabaho. Kaya nakakalungkot, bata pa, nagtitinda ng asin, nagtitinda ng basahan, nagtitinda ng kung ano-ano dahil sino ang may problema doon? Magulang. Bakit nagkaganon yung bata? Because of the magulang. May palpak, may mali sa magulang, may mali sa ginawa nila sa seasons of lives nila. Ngayon, kung i-trace mo pa yon, baka mali din yung lolo-lola. Kaya dito sa Juhia, sabi mo sa katabi mo, simulan mo ang tama. Dahil ang mali, gumugulong, nagpapatuloy. Ganon din naman ang tama. Pag sinimulan mong tama, itutuloy yan, itutuloy. Di ba? May mga ano tayo na, itong angka natin, walang nakagraduate. Kailangan may makagraduate. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang babasag ng sumpa. Lahat tayo nabuntis, hindi pa kasal. Tapusin mo na yan. Tapusin mo na yan. Sa'yo magtatapos, simula ka ng tama. Sabi mo sa katabi mo, yung mga youth dyan, simulan mo ng tama. Huwag matigas ang bungo. So, the amount of money, walang pera ang 1 to 11. Umaasa sa baon, galing sa magulang. Okay? Opportunity to serve God. Ito na nga yung sabi ko, you train up the child, habang bata pa, pa-attendin nyo ng kids church. I-motivate nyo, mga magulang na may mga dalang bata dito, i-motivate nyo yung anak nyo na umattend ng kids church. Una, tahimik tayo rito, walang iiyak. Number 2, natututo sila kay Lord. Kasi sa palagay nyo, habang nakikinig sila sa akin ngayon, naintindihan nila sinasabi ko? At pumapalakpak silang galing ni pastor? Di ba hindi? Kaya may kids church, para sa kanila yan. Ngayon, ano ang lakas nila, ang immune system? Siyempre, mahina pa yan. During this season, the parents should decide and determine. Kasi total dependency ng bata sa magulang. Kaya kung ang magulang walang plano sa seasons na to, sa season 1, kayo may problema, magulang. So, decide and determine where your child should go and what your child would become. Ano magiging, saan siya dapat mapunta. Ito yung panahon na binibuild mo yung tamang pundasyon sa anak mo. At yung kompletong proteksyon, kailangan. Lagi ko sinasabi doon sa mga may anak na babae, huwag niyong iwanan yung anak niyong babae kahit kanino. Hanggang mag-teenager yan. Kung kaya niyong isama, isama niyo yan. Yung mga anak namin lalaki yan, mga pogi yan. Siyempre, wala namang pagmamanahang iba yan, kundi nanay.
Hindi yan nagpupunta sa bahay ng mga classmate nang walang chaperon. May birthday, hatid ko. Kung hindi katulong namin, hatid ko, nandun ako sa gate nakabantay. Walang overnight, walang maggagawa ng project sa bahay ng classmate, walang ganun. Gusto nyo, dito tayo sa bahay para kilala namin. Bantay sarado yan mga yan. Kaya kahit anong loko ng mga yan, buo pa rin, nakatawid ng burning bridge. Buo pa rin. Kayo, bantayan niyo yung mga anak niyo, lalo na 1 to 11, lalo na kung babae. Huwag kayong, okay na sila, matanda na yan. You will regret one day. Mark my word. Tandaan niyo itong araw na to. Pag hindi kayo nakinig. So during this time, 1 to 11, you build their positive image, binibuild niyo siya, anak tayo ng Diyos, hindi lang kita anak tayo ng Diyos. Maganda ka, pogi ka, the best ka, wonderfully created by God, wonderfully made. Para pag sinabihan siya ng classmate niya, ang pangit mo, hindi siya maniniwala. Wah, sabi ng tatay ko, pogi ako eh. Diyos ang tatay ko, paano ang pangit? So hindi yan iiyak, mapangit daw ako. Hindi yan iiyak, hindi yan uuwi. Kasi binild up mo yung utak at puso niya, anak, kilala mo sarili mo. Ito ka. Dito yon tinatayo sa oras na to. Dito rin tinatayo kung ano yung magiging anak mo. Straight ba o liko? Bakla ba o tomboy? Dahil kung sino mag-aalaga niyan, ay gusto ko magturo minsan, ano ang paraan para maging bakla ang tao. Alam ko naman kung ayaw niyo yun. Pero how the making of homosexuals and lesbian. Bigyan ko kayo ng idea, yung bata inalagaan, lalaki inalagaan ng tito na may pagkabakla, na abuse. Bakla yan paglaki. Kasi spirit nalilipat. Kung sino yung katabi mo, kung ano yung spirito niyan, lilipat sa'yo. Sino kausap mo, sino kasama mo lagi, lilipat sa'yo yan. Kaya pag nag-alaga sa lalaki, lalaki rin, pero bading din yan paglaki. Tomboy yan paglaki. Or, walang father image, walang matinong tatay, yung babae nagiging tomboy, yung lalaki nagiging bakla. Ganon sila. Hindi nila kasalanang tomboy sila o bakla sila. May pinagmulan yan. Hindi nila kasalanan yon na naging ganon sila. Pero pag namatay silang ganon, kasalanan na nila yon. Okay? So, pero during 1 to 11, kasama kayong magulang na nagdidikta ano ang pupuntahan nito. Magiging tagumpay ba yan o sablay? Magiging malusog ba yan o masakitin? Kung pinapakain mo junk foods, ang utak niyan, junk brain. Kaya sabi mo sa katabi mo, sa magulang, ikaw ang may pananagutan yan. May bibigay akong example na ibang kultura. Sa Japan, meron silang tinatawag na toban katsudo. Hindi ano to, hindi to yung karne na pinirito. Hindi yun. Katsudon ba yun? Ito ay system involves students taking turns to perform various tasks, including cleaning classroom, preparing for morning meetings, and arranging books, which foster responsibility and self-care. Sa Japan, yung grade 1, mamaya may papakita ako sa yung video, tinuturuan na nilang magtrabaho. Pero trabahong laro. Di ba ang sabi natin, hindi sila pinagtatrabaho para kumita ng pera. Pinaglalaro sila at pinag-aaral. Sa Japan, pinagsama nila yung laro at trabaho na laro. Okay? Kaya pagdating sa tamang edad nitong mga Hapon, responsable silang tao. Produktibo silang tao. May bad side, may good side itong kultura nila, pero kukunin lang natin yung good side. Sabi dito, emphasis is placed on moral education, manners, character, development, with students learning respect, discipline, generosity, self-control, and teamwork. Ang mga Hapon, tinuturuan na mahiya ka naman. Kaya sila, nag-increase lang ng 9 centavos sa ice cream, nag-promote pa sila at nanghingi ng sorry sa buong Japan, sorry po, mag-i-increase kami. At pag sila naakusahan ng corruption, nagre-resign at nagpapakamatay yung iba. Pag dito nangyari sa Pilipinas yan, mawawalan tayo ng leader. Ubus. Buti na lang walang hiya. Kaya mayroon pa tayong leader hanggang ngayon.
Sa Japan, walang ganun. Nagre-resign sila. Trend, eksakto. 12:01, 12:01. Lumagpas ng 1 minute, gaganon sila, sorry. The more na bumabaw sila ng mababa, the more silang nagsusorry at nagre-respect. Pag ganyan lang, sorry lang. Sorry, sobra na yan. Pag yung ulo nandun na, ay, matindi yun. Ganon sila. So, tinuruan sila at the early age. Ngayon, mamaya, yung grade 1. Ito, nung pauwi na kami, galing ng Sapporo nung nakaraang July. Video to pero pinicturan ko na lang, hindi late na akong maipasa. Habang naglalakad kami, nasa lubong namin to, ito mga preschool, nursery. Hindi sila tinuturo ang magbasa, ABCD, blah blah, wala. Ang tinuturo sa kanila, maglakad-lakad sa syudad, paano maglakad sa karsada, may teamwork sila, may mga partners sila, paano madisiplina na naglalakad ka, walang tatakbo doon, biglang tatawid at masasagasaan ng pison, walang ganun. Lakad sila, disiplinado. At alam nyo, nababasa nyo sa Facebook, bata, grade 1, pumupunta ng school mag-isa. Kasi wala namang mga kriminal doon, walang mga addict doon. Dito, santambak ang addict eh. So, doon pwede yon. Dito hindi. Pero the point is, ang tinuturo nila is, paano maging independent? Paano maging disiplinado? Paano maging respeto sa magulang at sa kapwa? Pag napanood niyo yung video nito, nakakatuwa silang cute nila, tapos ang iingay nila, sabi ko, kaya huminto kami, binidyoan ko itong mga to eh. So, ganito ang training, hindi aral, hindi, karamihan laro. Laro, gala, laro. Kasi tinuturuan nila na ito itsura ng syudad. Dito kayo maglalakad, dito kayo sasakay sa tren. Okay, panoorin natin yung grade 1 naman, grade 1. So, you got the idea? Nursery pa lang, tinitrain na sila mag-independent. Grade 1, pinagtatrabaho na laro, trabaho. Pinaghahanda ng pagkain, nagsiserve sila. Dito, yung mga anak nyo, utusan nyo oy, kakain na tayo, maglagay ka ng plato. Ano sasabihin? Ba't ako? Ba't ako? Andyan naman si kuya, andyan naman si ate. Diba? Kaya walang nararating ang mga Pilipino dahil sa ganyang attitude, kultura. Hindi ko alam kung paano sisimulan sa Pilipinas ito, hindi naman ako ang presidente nyo. Pero why not start it in the house? Patrabahuin nyo yung mga anak nyo. Huwag nyong, kasi ito problema sa magulang eh. Ay nakakagulo ko lang, nagwawalis. Yung nilinis mo, lalong kumalat. Tapos pagagalitan mo, ay mo na, tumabi ka doon. Paano matututong magtrabaho yan? Pagtabi niya doon, manunood lang yan, tapos magsiselfon. So tatanda at lalaki yan hanggang 11, 12, 13, 14, 15. Ganyan ang trabaho. Pinanunood ang magulang kasi nakakaistorbo daw. Sila, tinuturo ang magtrabaho at the same time, naglalaro. Why not do it in your house? O kaya kung meron na tayong sariling eskwelahan, no, ituro nyo kaya to sa school nyo. Palagay nyo lang. Possible kaya? Habang ako'y nagko-connect, dito ba tayo o doon? Dito. Ayan, dito. So sa palagay nyo, anong pwede natin gawin dito sa ating sistema? Anong natutunan nyo doon sa kanila? Palagay nyo, pwede ba yan sa bahay? Mga youth, pwede ba kayong turuan? 7 years old, pwede na bang magugas ng plato, magwalis ng bahay? Pwede na ba? Yung mga teenager natin, yung mga SYP natin, pwede na bang magluto yan? Na hindi nagiging panike? Pwede na ba? Hello, sagot naman kayo, mga youth. Habang ako'y nagko-connect dito. Ayan. Pag ito natutunan natin, this is the good side of Japan. Ang bad side lang, nasobrahan sila sa trabaho, tayo naman sobrang kinulang. Nagtatrabaho sila hanggang hapon, kaya ang bilis nilang yumaman dahil sobra nilang sipag. Ito, may isa pa ako idadagdag dito. Kids in Denmark. Denmark is the happiest nation in the world.
consistently ilang taon. Napapalitan konti, nalalagay sa pangalawa, pangatlo, pero hindi sila nawawala sa top 3 hanggang top 5. Meron silang tinatawag na class and steed o class time. Kung sa Japan, tinuturuan ang independence, pagtatrabaho at laro, tapos yung teamwork, di ba, yung grade 1 tsaka grade 6. Dito naman sa Denmark, from 6 to 16, walang assignment, walang exam. Panay laro, at hindi cellphone ang nilalaro. Marami silang laro na hindi gadgets ang gamit. Okay? Sabi dito, meron silang mandatory weekly empathy classes. Yung tinuturuan silang maawa, walang bullying dito sa mga eskwelahan nila. Kung meron man, siguro 1%. Almost none. Walang bullying kasi tinuturo sa kanila maawa ka sa classmate mo. Pag malungkot, anong nangyari? Tatanungin mo, hindi mo aawayin. Pag iba itsura, hindi mo aasarin, hindi mo kakantsawan. So, no homework, only play, no formal test until age 15. The system encourages hands-on learning, collaborative work, avoiding the pressures of traditional testing and homework for early school years. Sa atin, grade 1 pa lang, akala mo army na, ang bigat ng knapsack. Hindi mo alam kung may granada sa loob eh. Ganyan sila kung hindi ganyan kuba. Tapos wala pa rin nangyari sa Pilipinas. Ang yumayaman lang, DPWH pa rin. At saka congressman. Hindi naman makakarating sa DPWH yan kung hindi dadan sa congressman yan. Silang nagre-request ng budget para sa teritoryo nila. Diversionary tactic lang yan si Dismaya. Ngayon sabi rito, walang pressure. Playing, they have many things to play, hindi gadgets. Focus on social emotional learning. The sessions are designed to help students develop emotional intelligence, EQ, bago IQ. Ganun naman, ang mga bata, wala pang frontal lobes, hindi pa nade-develop. Amygdala, kaya dinidevelop nila yung compassion, social awareness. Ito sa Denmark, kaya ang mga tao dito, mayaman at masaya. Yung iba mayaman pero malungkot. Sila, masaya na, mayaman pa. Ngayon, kailan sila natututong magtrabaho? After 16, lalabas sila ng bahay nila, magdo-dorm sila, at least 2 years, sila magluluto, sila maglalabas, sila gagawa lahat, and then tsaka sila magka-college. Balance work, balance life. So, sabi ko sana may makuha tayo ditong lesson. Sana may ma-adapt tayo rito. Yung maganda kunin natin. No? Habang 1 to 11, i-build na natin yung tamang foundation. So, idagdag ko to. Yung use of gadget, sabi dito, sa University of California, sheds light on the relationship between screen time and mental health in young children. Increased screen time in 9 to 10 years old is linked to mental health issues. Depression and anxiety express excessive gadget use was associated with increased feelings of anxiety and depression in children, with some studies showing a significant relationship between gadget addiction and poor self-control. Karamihan ng mga magulang, pag busy na, ang ginagawang pacifier yung gadget, cellphone, iPad. Busy kasi, ang ginagawang babysitter, cellphone, iPad. Obserbahan niyo yung mga anak niyo, kung hindi ang titigas ng ulo. Andaling umiyak, andaling malungkot, andaling ma-discourage. Bakit? Yan ang result ng sobrang gadget. Hindi ko alam kung totoo yung mga nakapost na si Bill Gates, Steve Jobs, Zuckerberg, hindi pinapag-gadget yung mga anak kasi alam nila yung negative effects. Hindi ko alam kung totoo yun. Social isolation and social comparison, dependence on digital platforms for interaction can lead to social isolation. Pag ikaw naglalaro, wala ka nang pakialam sa iba. Ito yung mundo mo. Okay? Naglalaro ka eh. Self-esteem, nababawasan, especially when children compare themselves to other online. Nakikita nila yung iba, ang Nike nitong kaklase ko o itong batang to is 15,000. Ako 1,500 lang, ukay-ukay pa. O di, nadidemotivate siya, nalulungkot siya, kinukumpare niya yung sarili niya. So ngayon, ang gagawin, pipilitin, may kilala kaming ganun eh. May kilala kaming ganun, tagalasal. Pinilit maglasal yung anak. Tapos nakita niya lahat ng mga tagalasal, yung mga Nike at saka mga sapatos, 15,000 pataas ang halaga.
Sila, yung negosyo nila, ganun. Pinilit. O ngayon, wala na. Bagsak yung negosyo, sarado na. Wala na rin sa Lasal yung anak. Di ko alam kung nasa na sila ngayon. Stress and emotional problems. Studies suggested that children who are constantly engaged with digital devices often experience more stress, anxiety, and other behavioral issues. Ito nangyayari, maraming nagpapakamatay ng 10 to 11, 9 to 11 ng mga bata because of gadgets. Meron pong happy hormones. Isa sa happy hormones na lumalabas pag naglalaro ka, o kumakanta ka, o may masasayang pangyayari, yung dopamine. Dopamine. Pag nagda-drugs ang tao, naglalasing, nagsusugal, yung dopamine nare-release. Ang saya. Pag natalo, ubos yung dopamine. Okay? Ang dopamine ang nagpapasaya sa isang tao pag may ginagawa siya. Ngayon, pag lagi kang masaya, laro ka ng laro, nauubos ang dopamine mo, nadideplete. Kung may kilala kayong mga depressed na tao, tanungin nyo bakit siya na-depress. Una, mayabang yan. Number 1, mayabang. Ang taong mayabang madaling ma-depress kasi hindi humingi ng prayer request at hindi nagpapaturo yung mayayabang. Pangalawa, yung mga addict sa gadget, madaling ma-depress. Bakit? Ang saya, laway pa yan, tumutulong. Yung mga bata, tingnan nyo. Sawayin mo, aaway, magagalit yan kasi nag-i-enjoy sila eh. Yung dopamine lumalabas. Ngayon, naubos yung dopamine. Malungkot na sila ngayon. Nung kami addict, ganito itsura namin. Umaga, inom, drugs, pasok sa eskwelahan, cutting classes, ganyan. Pagdating ng hapon, baba ng tama, ubos ang dopamine, ang lungkot, para kami mga zombie pauwi sa bahay namin. Tapos babantayan kami ng nanay namin kung amoy alak, kung ano, diretso lakad para mga zombie, dilaw yung mga mata, luwa. Alam namin to. Kaya yung mga anak nyo na binababad sa gadget, delikado yan. Baka mawalan kayo na anak. Madaling ma-depress yung mga tao na nag-uubos ng dopamine. Kaya konting pagalit ng teacher, lumulundag sa mall. Papakamatay. Kaya ngayon pa lang, 1 to 11, kayo ang magdi-decide saan patungo, ano ang mangyayari sa anak nyo. Sino dito may anak na 1 to 11? Taas ang kamay. Alam na. Alam nyo na kung anong gagawin nyo. Okay? Alam nyo na. Simulan nyo na ngayon. Tayo tayong lahat. To be continued next week. Di pa tayo tapos para sa 1 to 11. Dumadami ang case ng suicide sa mga kabataan. Dati teenager lang. Ngayon pati 9 to 11 na. Because of gadgets. Hindi masama ang gadget, hindi masama ang cellphone kung gagamitin sa tama. Okay? Kaya mag-aaral kayo kung paano. So yung mga tinuro kanina, i-record nyo yan, gawin nyo yan. Sino po yung mga ngayon lang naka-attend dito? Meron po ba? Taas nga po ang inyong kamay, wagay-wipe, mga first-timer. Meron? Sige po. Kung meron po, baba kayo rito, tapos na tayo. Ipag-pray ko lang kayo, closing prayer na tayo. Punta po kayo dito. Pag-pray ko lang kayo bago tayo magtapos. And welcome po kayo dito sa Juhia. Juhia is Jesus Our Hope, International Assemblies. Wala po kaming religion, wala po kaming sekta o grupo na pinopromote dito. What we promote is Bible lang, Jesus lang. At itong mga tinuturo natin, it is in the Bible. Okay? Kung may mga dagdag man tayo is for the sake of information. So, mahirap magpalaki ng anak, mahirap magtagumpay sa buhay na to, mahirap na magawa yung seasons of lives na to, yung 6 seasons na to, kung nasaan man kayo ngayon, kung wala si Lord sa buhay natin. Kasi ang nakakaalam ng beginning to end, the Alpha and the Omega ng buhay natin, si Jesus lang. Para tayong magtagumpay dito sa buhay na to, kailangan natin siya sa puso natin, sa buhay natin. Hindi natin kaya to. Without God, we can do nothing. Kaya if you want na yung mga anak nyo o kayo makasabay ng tama, kailangan natin si Lord. Gusto nyo ba? Tanggapin natin si Jesus sa puso natin. Okay? So let's bow our head, let's close our eyes, everybody.
And as we close our eyes, pagpe-pray po tayo, tanggapin natin si Jesus sa puso natin. Pwede natin itaas yung isang kamay natin sa Diyos. Simbolo na, Lord, I need you. Kailangan kita sa oras na ito. Kailangan kita sa buhay ko. Sa bawat season ng buhay ko, kailangan kita, hindi ko kayang mag-isa. And as we bow our head and close our eyes, sumunod kayo sa panalangin ito. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, sa oras pong ito, ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko. Ako'y isang makasalanan. At wala akong magagawa. Para iligtas ang aking sarili. Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya. Kaya ka namatay sa krus. Ay para tubusin ako. Patawarin. Linisin. Sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. Sa oras pong ito, binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Pinapapasok kita. Tinatanggap kita bilang aking Diyos. Aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa pagpapatawad mo, sa pagliligtas mo, at sa pagmamahal mo na natanggap ko sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Patuloy tayong nakayukot nakapikit. Pwede niyong ibaba na inyong mga kamay. Ako na lang po mananalangin. Salamat po sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan. Hindi tsamba, Lord, hindi aksidente na nandirito sila ngayon. This is your divine purpose, your divine plan and arrangement. Nandito sila dahil may plano ka sa buhay nila. You want them to know ano yung dapat nilang gawin sa stages ng buhay nila ngayon, Panginoon. Kilala mo sila, alam mo yung pinagdadaanan nila, alam mo yung sitwasyon ng buhay nila. Gusto mo silang tulungan at abutin sa oras na to, Panginoon, kung ano man yung kanilang pinagdadaanan. Kaya I pray, Lord, ito ay simula lang na kanilang pagpunta dito. As they listen to this message, yung continuation nito next Sunday, Lord, ito ay malaking tulong sa kanila at makakatulong din sa kanilang pamilya. Kaya I pray, Lord, patunayan mo sa kanila na ang Diyos na tinuturo namin dito, totoo, makapangyarihan, mapagmahal na Diyos. At kung ano man yung mga request nila, prayer request, yung mga pangangailangan nila, katagpuin mo po sila, abutin mo po sila, pagalingin, pagpalain, gumawa ka ng himala sa buhay nila. Ganun din lahat ng nandirito ngayon sa congregation na to, Lord, hayaan mo yung mga natutunan namin, ma-apply talaga namin sa buhay namin, sa mga anak namin, sa pamilya namin. Hayaan mo, O Diyos, na yung pamilya na yung mga anak sa Juhia ay maging huwaran, mabuting example sa ibang pamilya. And pagpalain mo po kami sa buong linggong ito, hayaan mo maranasan namin yung siksik-liglig, umaapaw na pagpapala mo sa bawat trabaho, negosyo at pamilya ng iyong mga anak. Thank you, Lord. We give you all the praises, honor, and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen.